Ayan, hello mga kadit, good afternoon po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Ayan, shoutout po sa lahat ng mga ka-antrep natin at sa lahat-lahat po ng mga gusto palang magsimula ng kanilang mga negosyo. Especially kung dito po sa motor parts business, motor shop business, vulcanizing shop business. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga nakapagsimula na po at sa mga kasabayan ko po at kasamahan ko pong patuloy na nag-struggle or patuloy na nagsusumikap upang mapalago at maging stable ang ating business na sinimulan. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe at gusto mo po ang mga ganitong klaseng usapan at content dito sa YouTube, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. At kung ikaw naman po ay may negosyo na pero maliit at gusto mo itong expand at gusto mo itong palakihin, palaguin, gusto mong magdagdag ng kapital at nag-iisip kang mag-loan or kung saan ka ba makakautang, makakahiram. So, ang best option po dyan ay mag-loan po tayo. So, kwento ko lang, last year pa akong nag-apply ng loan, pang third time kong nag-apply ng loan sa BDO. And then, 2 times akong na-deny because of the address. So, yung mga dito, nasubaybayan ang kwentong ito, mayroon po itong latest ngayon lang, 22 minutes ago, na hindi ko pa ino-open ang aking cellphone na yung message galing sa video kung ano ang laman nito. So, to make the story short, na-deny po ako 3 times na. So, na-deny siya 3 times dahil nga po dun sa mga pagkakamali dun sa system, ng BDO, dun sa kanilang pag-update sa aking business address, basta sa mga may kinalaman siya sa addresses na hindi siya na-update since last ng aking loan, 2015 and then 19, ganon. So, nung March 13, dito tayo sa pinakalas, ito, email sa akin, March 13, ayan, BDO March 13. Open natin. Okay, sinasabi yan, we regret that your application for a BDO installment card could not be processed at this time. We will notify you in case your application qualifies for reconsideration. You may reapply after 6 months. So, March 13 yan. Pagka April 2, so, pumunta ako doon, nagkaroon ng tumawag sa akin yung main after this, tapos pumunta ako doon kasi in-update na naman yung aking documents, and then, ayun, tumawag na naman na magkaiba yung aking confirmation ng address, so nagkalabo-labo na talaga. Until, nung May 2, so pumunta na talaga ako ng branch, kasi nga, ninotice ako ng branch na kung may time ako doon, pumunta ako doon para mabigay sa akin yung para masabi sa akin in person na ako nga ay na-deny. So, ayan pa nga April 25, yung aking automatic reply yung sa aking confirmation o billing address. Yan, billing address confirmation, that was April 25. So, ayun na. Nung pumunta ako doon nung May 2, sinabi na nga sa akin na ako ay wala na silang magagawa dahil ginawa na nila yung part nila, kaya lang ako ang nagkamali naman ng confirmation doon sa main pagtawag sa akin. So, tinanggap ko na yon. Okay, sabi ko na lang, ano po ito ma'am, until when? Na-deny na ako na hindi ako makapag-apply ng loan. Until forever ba? So, natawa si madam at sabi niya, no ma'am, 6 months lang po. After 6 months, i-reapply, pwede po kayo mag-apply ulit. So, May 2 yun siya. Pagka 2, 3, 4, pagka 4, May 4, tumawag ulit sa akin ang main. So, sabi ko, ma'am, na-deny na po ako dyan. 3 times na po ako na-deny. Okay lang po. Tapos sabi niya, kaya nga pinatawagan daw ako ng main branch ulit. Siguro na check doon sa system na parang 2 beses naman ito nakapag-loan sa atin. Ba't madi-deny siya kung kailan pang 3rd time na? Tapos baka dahil nga lang sa address, hindi naman po sa account namin mismo. Kung
Kaya ako na-deny 'di ba? Yung halimbawa, marami kang bound check or hindi ka ma-approve because of your account status, ganon. So because of the address. Ngayon po, eto may message sa akin habang ako ay may ginagawa doon, biglang nag-pop up. So hindi ko pa binubuksan. BDO po, ayan. Hindi ko pa binubuksan, ayan, 33 minutes ago na. Buksan natin ngayon pa lang. Hindi ko alam kung ano ang laman nito. Kasi ayun, after nga pala nung mag-usap namin na sabi ko, forever ba ito? Or ayun, after 6 months daw. Pumunta agad ako ng BPI. So, pumunta ako ng BPI Bank kasi kailangan ko gusto ko ng mag-loan dahil may tina-target nga akong another investment na pwedeng mapagamitan ng pera. Kasi plan ko yung branch namin is palakihan siya into expand into hardware. Ayun. Tapos may tinitingnan din akong site. So, pagpunta ko ng BPI, okay na. Binigyan agad ako ng form, 2 loan ang inoffer sa akin, personal at saka business, just in case daw na kailangan ko pa pala ng dagdag, at least ready na. So, pinastop ko naman ang pag-submit ng mga pag-submit dapat ng bookkeeper ko doon sa ITR at FS sa BPI. Nung tumawag sa akin ngayong May na, binerify na naman ako. So, naghintay ako ng update ng, Huwebes, Biyernes, Sabado, wala. Pagka Monday, nag-message ako sa branch dito sa BDO na sabi ko, paki-clarify lang po para makapag-proceed ako. Kasi, standby ako, nakahanga ako kasi tumawag sa akin yung main para mag-verify ulit, which is, na-deny naman na ako. Ano po bang status? Kasi, kung halimbawa kasi na ituloy ko yung pag-apply ng loan sa BPI, what if ma-approve ako, tapos ongoing pala yung pagpoproseso dito sa BDO, tapos ma-approve din. So, dalawa yung aking loan sabay. So, hindi ko kakayanin yun kung dalawa ang aking hulugan at kung magkano, 40 plus a month or 50 plus a month, diba? Halimbawa, ma-approve ako kung 1 million doon sa kabila, sa BPI, tapos ma-approve din ako doon, so magkano magiging monthly ko noon, nasa more or less 50,000, diba? So, hindi ko kakayanin yun. Ngayon, nag-reply sa akin ang BDO na i-update as soon as possible. Kasi on process daw ang aking loan. So, naguluhan na naman ako. Akala ko ba deny na? 3 times na nga sa akin nag-message na we are sorry. Tapos nag-usap na kami sa branch nung nag-asikaso ng aking loan na I'm very sorry to inform you na na-deny na nga po. So, kaya nag-proceed na ako sa BPI. Tapos gano'n na naman. So, on process daw. Kahapon yun, Monday, na on process daw ang aking loan for approval. For approval? Akala ko ba deny na? So, kahapon yun, Monday, Tuesday ngayon, May 7. So, ito na nga, 33 minutes ago. So, buksan natin kung anong laman ito. Okay. Good news! Ayan po. Good news! Your BDO installment card application, has been approved. An SMS will be sent to you once your card is dispatched for delivery. And ensure your billing address is updated for timely delivery. For changes in your billing address, immediately call BDO contact yan. Ganun. For your protection, please do not share this account details and OTP with anyone. Thank you. That is yan. Tuesday today. Ayan, 33 minutes ago. Ayan, 37 minutes ago na. Ayan. So, ayun na nga. Na-approve siya. Ano ba yan? November ko pa yata ito in-apply. November or December. Mga ganong month pa. So, in-apply ko ito kung November man yun or December dahil may napakagandang spot talaga na pinlano namin na makuha sana. Pero, wala nga dahil nga dito. Hindi, kumbaga, may sasabihin ko ng may pagkukulang din kasi nag-assist sa akin. Kasi yung first 2 loans ko nag-assist sa akin, yung supervisor mismo, walang ganun na nangyari na i-confirm na tatawagan pa pala ako na parang CI. Doon sa first 2 loans, walang ganun. Si sir lahat nag-asikaso ganun. Hintay lang ako. Same day na pagtawag niya, pag ganun, pag filled out ng mga paper, pag ko pirma.
pagkahapon, before nag-close ang bank, pumasok sa account ko yung yung loan amount ko. Ngayon ito, since nga wala na dyan yung supervisor na nag-assist sa akin o nag-ayos ng loan ko, nalipat ng ibang branch, iba yung nag-take over. Ganito yung nangyari at hindi niya ako binrief niya. Parang may CI palang mangyayari. Na ang address ko pala dapat ang sa akin doon dapat, in-inform niya ako or binrief niya ako na, ma'am, pag tumawag po ang main branch sa loan mo, ito po yung sasabihin mong address kasi ito yung in-update ko for 2023. Wala kasing ganun. Kaya nagkaroon ng kalituhan. Sobrang gulo talaga. Nagganon, iba yung sinasabi ko sa sinasabi ng branch. Sa documents ko, iba sa sinasabi ng branch. Ganun siya. Ganun yung nangyari. Hanggang, imagine 3 times na deny because of that. So, November man yun or December, January, February, March, April, May. Ito. May. April 13, May 2, yun na yung last usap namin sa branch na na-deny nga ako at pumunta na nga ako ng BPI. So, ayun, siguro nakita ng BPI na kasi may dala akong, siyempre nagkakwentuhan kami nung supervisor yata nila. So, na-open up ko doon na 2 times na ako nakapag-loan sa BDO, nakapag-loan na rin ako sa DTI, nakapag-loan na rin ako ng auto loan sa East West, which is fully paid na last year pa yung aming pick up na wild truck 4x4 at nasa akin na yung ORCR. Kaya siguro hindi rin sila nagdalawang isip na na talagang i-assist ako for the loan at dalawa pa ngang offer. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Ang sumusuko ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di sumusuko. So, nagintay ako, parang iniisip ko na lang siguro si Lord talaga ang may control ng lahat. Pero may pagkakamali din ako at yung tingin ko yung nag-assist sa akin kasi nga doon sa pag-update nagkaroon ng kalituhan. Pero anyway, since nga ito ay approved na 33 minutes ago, so hihintay na lang yung card. At nga pala kapag nag-loan kasi, halimbawa ito sa BDO, yung first 2 loans ko, pag-approve kasi, ayun na, pumapasok na sa account na lang yung pera. Makikita mo na lang doon pag-update mo na, nandoon na yung amount. Tapos, doon na lang yan kinakaltas po, monthly. Hindi na siya kagaya nung sa iba. Yung sa DTI kasi nung pag-loan ko doon, nag-issue ako ng mga cheque for 3 years. Ilang, 36 months yung 36 pieces na check yung inisyo ko doon sa DTI. Dito naman, kinakaltas lang ng BDO doon sa account namin. So, yun lang. Thank you very much. At ayan, I'm so happy at gusto kong i-share sa inyo tong happiness na to. Kasi na-i-share ko na ito sa vlog for 3 times na rin siguro dahil nga doon sa pagka-deny at lagi ko kayong ini-inform na nire-remind na be sure doon sa mga addresses kasi pwede tayong magka-problema niyan sa mga permits, sa loans, especially yan. Ito ay ako'y buhay at maliwanag na patunay na dahil lang sa address nagkaroon ng problema, di ba? Sayang yung mga panahon, oras. Hindi ko na nakuha yung pang November dapat, yung reason kung bakit talaga ako nag-loan kasi may kukunin kami na napakagandang property dapat na pagtatayuan naman sana ng branch. Wala na siya, hindi na siya available dahil nga sa sobrang tagal. So, ayun, see you on my next video at please hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!